Ito na nga yung ating part 4 sa ating Big na Ipugo na kung saan mag-initial wire na nga tayo. Chinek natin yung kanyang mga bagong subong na sanga, pwede na nga itong i-workshop. Kaya ngayon bago natin ito simulan na nga natin. Sa unang first step naman tayo nga ay magba-branch selection. Dito nga aalisin natin yung mga unwanted branches. Bago yan, ihahanda muna natin ang ating mga tools. Naghanda naman tayo dito ng ating lagare, wire cutter, ang ating knob cutter, gunting, at sa ating black coated na aluminum wire. Ang nipis nga pala nito ay 2 mm. At ngayon naman, sisimulan na nga natin ang pag-branch selection. Bakit nga ba tayo nagtatanggal ng mga unwanted branches? Ang layunin nga ng isang bonsai ay magkaroon ng itsurang parang punong nasa kagubatan, ngunit nasa maliit na laki. At kapag tinanggal nga ang mga sangang tumutubo, lalong-lalo na nga ang mga maling direksyon, pati na nga rin yung magkakadikit at yung mga nakakasagabal, nabubuo nga ang mga nais na estilo at magiging maayos nga ang itsura ng ating puno. Ang bawat mga sanga ay kumakain nga ng tubig at sustansya na nanggagaling sa mga ugat, at kung marami ang mga sanga na hindi kailangan, mauubos nga ang lakas ng puno. At kapag tinanggal nga natin ang mga sangang hindi kailangan, mapupunta nga ang lahat ng nutrisyon sa mga sanga na pinili natin at mga iniwan natin. Kaya naman kakapal at lalakas ang mga napiling bahagi. Isa pa ngang dahilan kung masyadong siksik ang mga dahon natin at mga sanga, hindi nga makakapasok ang hangin at sikat ng araw, lalo na sa loob ng ating puno. Ito nga ang madalas na sanhi ng pagkakabulok ng ating mga sanga at pagkakaroon din ng mga amag, pagkatuyungan ng mga dahon sa ilalim. In short, ang pag-aalis nga ng mga unwanted branches ay nagbibigay nga ng espasyo para nga makahinga ang ating puno. Pagkatapos naman natin ng branch selection, inaayos nga natin yung mga primary branches natin ng mga tinubuan ng mga shoots. Inaalis nga natin dito yung mga sobrang putol nang sa gayon nga mabilis nga maghilom yung ating mga sugat kung saan tinubuan ng mga bagong shoots. Sa teknik nga na ito, mas mapapabilis nga ang paghilom ng sugat natin. Dahil kung pinabayaan nga natin itong mga sanga na to na hindi tinubuan ng mga branches, higit nga sa mabagal nga itong maghilom, maaari nga itong matuyo na maaari nga pamahayan ng mga insekto, gayon na nga rin sa mga fungus. Hindi nga rin kasi ito kaya ang tingnan sa ating mga primary branches. Kaya mas mainam na nga rin yung tanggalin natin ito para malinis itong tingnan. Pagkatapos naman sa hakbang na to, ang next step natin ay ang pag-i-initial wiring. Sa pag-train ng ating materials na to, gumamit tayo ng 2mm na black coated aluminum wire. At bago nga natin to lalatagan ng kauna-unahang wiring, dito magdi-defoliate muna tayo ng kanyang mga dahon. Take note nga pala, hindi pala lahat ng mga materyales ay kaya ng defoliation. Dahil nga ang ibang puno kapag winworkshop natin ito at dinefoliate natin, nagda-dieback sila. Kaya napaka-importanting malaman nyo ang ugali ng mga puno nyo. Lalong-lalo na ngayong first time nyo magkaroon ng ganong klaseng puno. Sa una kong nahawakan na Big na Ipugo, nalaman ko nga na pwede nga itong i-defoliate dahil nga sa mga nakita ko sa mga competition na walang mga dahon. Kaya doon pa lang alam mo na pwede silang tanggalan ng mga dahon. Sa pag-defoliate ko naman dito, mapapansin natin iniwan ko yung mga talbos nito at hindi ko ito tinanggal. Sa primary wiring kasi ito yung pinakamatagal, lalong-lalo na ngayong primary at secondary branches. Dapat mapataba mo nga ito ng lubusan. Kaya hindi nga natin tinanggal ang mga talbos ng ating mga sanga para magtuloy-tuloy ang paglaki nito hanggang nga makuha natin yung tamang sukat ng ating primary at secondary. Kabaliktaran naman kapag natanggal natin ang mga talbos nito, hihinto nga ang pagtaba nito gawa nga ng magpo-focus nga ang puno sa paglabas ng mga panibagong sanga. So ito na yung ating magiging first branch at meron tayong abang dito na 1, 2. Ito naman ang ating second branch at syempre ang magiging harap natin. At sa gawing ito, meron din tayo dito mga abang na back branch at ito naman yung sanga na magtutuloy para sa ating apex. Ngayong natapos na natin ito sa kanyang initial wiring, maghihintay naman tayo dito ng mga ilang taon para nga makuha natin ang tamang taba ng ating mga primary at secondary branches at pagpapalarga nga ang susunod na step natin dito sa punong to. At ilang taon na naman ang guguguli natin dito para sa kanyang part 5.